Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay nagpakita ng inosenteng mukha. He loosened his arms, and looked down at her saying in a aggrieved tone, "Gusto lang kitang yakapin, ayan." Natuwa si Guning, ngunit hindi siya napigilan na yakapin siya. Magagamit niya ang kanyang jade eyes. Kung may darating, una niyang mapapansin. Tumigil din si Leng Xiaoteng sa pakikipagtalik kay Guning, dahil alam niyang nasa pampublikong lugar sila. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Leng Xiaoteng si Guning at hinawakan ang kanyang kamay, naglakad papunta sa tea table. Umupo siya at nagsimulang maghanda ng mga tasa ng tsaa. Sa katunayan, maaari nilang hayaan ang isang tea master na maghanda ng tsaa para sa kanila, ngunit pinili ni Leng Xiaoteng na siya mismo ang gumawa ng Kung Fu Tea Ceremony, isa. Oh, alam mo kung paano gawin ang Kung Fu Tea Ceremony. Nagulat si Guning nang makita niya ang mahusay na pagkilos ni Leng Xiaoteng. Oo, natutunan ko ito mula sa aking lolo, sabi ni Leng Xiaoteng. Naghanda si Leng Xiaoteng ng 2 tasa ng tsaa, at sinimulan nila itong tangkilikin. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Gao Yi at iba pa. Sinabi ni Guning sa kanila ang numero ng kanilang tea room at sinabihan silang pumunta. Hindi nagtagal, dumating sila at kumatok sa pinto. "Pasok," sabi ni Guning. Pagkatapos ay itinulak ni Gao Yi ang pinto habang naglalakad papasok, kasunod sina Qiao Ya at Black Cat. Mga ad ng pub future. Upang hindi makilala ang mga humahabol sa kanya, nakasuot ng itim na cap at maskara ang Black Cat. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Boss, binati ni Gao Yi at Qiao Ya si Guning nang pumasok sila. Hindi pa tinanong ni Black Cat si Gao Yi kung lalaki o babae ang kanyang amo, ngunit naisip niya na ang mga tao ay dapat na isang matanda at may karanasan. Nang sundan niya sina Gao Yi at Qiao Ya sa pagpasok sa loob, hindi niya alam na ang batang babae ang amo nila. Bagamat hindi niya makita ang mukha ni Leng Xiaoteng, ramdam pa rin niya ang kanyang pagmamataas at maharlika. Naunawaan ni Black Cat na hindi simple ang binata. Gayunpaman, para sa kanya, si Guning ay parang isang mabait na batang babae na napakaganda. Kaya naman, nang marinig niyang tinawag siya ni Gao Yi at Qiao Ya na sa kanila, nagulat siya. Sa mga normal na sitwasyon, karamihan sa mga tao ay magdududa kay Guning, ngunit iba ang Black Cat. Namangha siya, ngunit hindi niya inisip ng basta-basta si Guning dahil sa napakabata nito. Sa kabaligtaran, nag-iwan ng malalim na impresyon si Guning sa kanya dahil natulungan niya sina Gao Yi at Qiao Ya. Si Gao Yi at Qiao Ya ay hindi ordinaryong tao kung tutuusin. Kung may kakayahan si Guning na patrabahuan siya ni Gao Yi at Qiao Ya, tiyak na siya ay hindi pangkaraniwang matalino at makapangyarihan. Dahil si Guning ay parang isang normal na batang babae, mas pinahahalagahan niya ito, dahil sa pagbabalat kayo. Sabay-sabay na tinanggal ng Black Cat ang kanyang cap at mask bago niya binati si Guning. "Miss, ikinagagalak kitang makilala. Black Cat ang pangalan ko. Kinagagalak kong makilala ka rin." "Mangyaring maupo," sabi ni Guning. Hindi niya akalain na mas magaling siya sa kanya, ngunit mayroon pa rin siyang hangin ng kapangyarihan. Upang kumbansihin ang Black Cat na magtrabaho para sa kanya, kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan at kapangyarihan. Naramdaman nga ng Black Cat ang kanyang kapangyarihan, at may malaking paggalang sa kanya. Nakaupo silang lahat sa mesa, ngunit hindi sila nilingan ni Leng Xiaoteng. Sa halip, nakatuon siya sa tsaa sa lahat ng oras. "Ginoo. Leng, may maitutulong ba ako?" sabi ni Qiao Ya. Bilang subordinate ni Guning, hindi siya makatabi habang pinapanood ang kasintahan ng kanyang amo na naghahanda ng tsaa para sa kanila. Magaling din si Qiao Ya sa paghahanda ng tsaa. Mga ad ng pub future. Vas. Bilang. Hindi na kailangan, sabi ni Leng Xiaoteng. Simula nung sinabi niya yon, hindi na nagpumilit si Qiao Ya. Napakasimple ng kondisyon. Dapat kang magtrabaho para sa akin bilang isang kapaki-pakinabang na katulong. Hindi ko hihilingin sa iyo na gumawa ng mga ilegal na bagay.
Kailangan mo lang akong tulungan na pamahalaan ang aking mga kumpanya at babayaran ka ayon sa iyong kakayahan, sabi ni Guning. Na simple, tanong ni Black Cat at hindi makapaniwala sa narinig. Pakiramdam niya ay hindi nakikipag-ayos si Guning sa kanya, ngunit tinutulungan siya. Not to mention the fact na isa pa siyang killer na hinahabol ng ibang killers, napakalaking favor ng mga normal na tao ang ganoong magandang trabaho. Upang maging tiyak, iniligtas ni Guning ang kanyang buhay at nag-alok din sa kanya ng magandang trabaho. Kahit may tiwala siyang makakaligtas siya sa paghabol, gusto pa rin niyang mamuhay ng normal. Ngumiti si Guning. Pinapapahalagahan natin ang iba't ibang bagay bilang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Gusto mong alisin ang mga humahabol at mamuhay ng normal, habang kailangan ko ng isang mahusay na sinanay na tao upang tulungan akong pamahalaan ang aking kumpanya. Nagtutulungan lang kami para makuha ang kailangan namin. Nataman ni Guning ang punto. Gayunpaman, kahit na may intensyon si Guning na kumuha ng Black Cat, hindi niya ito pipilitin kung tatanggihan niya ang kanyang alok. Magaling, handa akong magtrabaho para sa iyo, sabi ni Black Cat. Sa kanyang mga mata, walang dahilan para tanggihan ang ganoong kalaking alok. Siya ay isang tao na may malakas na pakiramdam ng katapatan, at siya ay hinabol ng mamamatay na organisasyon dahil lamang sa nalaman niya ang ilang maruruming sikreto tungkol dito. Kung hindi dahil doon, nagtatrabaho na siya bilang isang propesyonal na mamamatay gaya ng dati. Gayunpaman, hindi agad tinapos ni Guning ang deal, ngunit idinagdag, gusto ko rin ang iyong katapatan. Hindi mo kailangang mamatay para sa akin, ngunit gawin mo lang ang iyong trabaho ng maayos. Manatiling tapat sa akin at huwag na huwag akong saksakin sa likod. Hindi ko ginusto ang pananakot sa iba, ngunit sa palagay ko ay kailangang ipaalala sa iyo na pinakaayaw ko ang pagtataksil. Kahit sinong magtaksil sa akin, hindi siya mamamatay ng payapa. Ningning, kung maglakas loob siyang ipagkanuluka, papatayin ko siya para sa iyo, biglang sabi ni Leng Xiaoteng na may seryosong ekspresyon. Natakot ang Black Cat, maging sina Gao Yi at Qiao Ya ay nakaramdam ng stress. Sa sandaling ito, nakita ng Black Cat ang isang tao sa kanyang uri, hindi dahil sa pagkakakilanlan, ngunit ang hangin ng pagsalakay. Naniniwala na siya sa mga kamay ng binatang ito ay hindi bababa sa dugo kaysa sa kanya. Naayos na ang deal, at tinawagan ni Guning si Kay. Panasa ng isang mamamatay tao na ang pangalan ay Black Cat mula sa listahan ng hinahanap, sabi ni Guning. Boss, kukunin mo ba lahat ng killer sa listahan? May plano ka bang magtatag ng isang killer organization para sa iyong sarili? Biro ni Kay. Tumawa si Guning, pagkatapos ay isang bahaging seryosong sinabi, sa tingin ko magandang ideya ito. Bakit hindi mo ako tulungang bantayan mabuti ang listahan ng mga pinaghahanap, at kumuha ng ilang mamamatay tao para sa akin? Seryoso ka? Biglang hindi alam ni Kay kung seryoso si Guning o hindi. Nagbiro lang siya, at hindi magandang bagay na nagtatag ng killer organization. Well, hindi ko naisip yon. Pero feeling ko hindi ko masamang ideya ngayon. Hindi ako interesado sa isang mamamatay na organisasyon, ngunit sa tingin ko ay sapat na ang isang pangkat ng tagapag-alaga. Tulungan mo akong ipako ito, sabi ni Guning na may seryosong tingin. Hindi ka ba natatakot na kung kukuha ka ng napakaraming mamamatay tao? Tanong ni Kay. Bagamat maaari nitong pigilan ang mga mamamatay tao sa listahan ng mga pinaghahanap na habulin sa kanilang lawak sa pamamagitan ng pagpupunas sa kanilang mga pangalan. Hindi ito ginagamit na 100% silang ligtas pagkatapos. Kung kumuha si Guning ng napakaraming mamamatay, maaari siyang maging target ng isang mamamatay na organisasyon. Lahat ng kumikita ay peligroso. Ang mundo ng negosyo ay parang larangan ng digmaan, at ayaw kong maging biktima, sabi ni Guning. Si Guning ay isang batang negosyanteng babae lamang na walang gaanong karanasan, at hindi pa siya banta sa kanyang mga kasamahan, kaya naging maayos ang lahat ngayon. Gayunpaman, kung gusto niyang maging mas matagumpay, walang alinlangan na mas maraming hamon at panganib ang kanyang haharapin. Mga ad ng pub future.
Fine, panalo ka. Babantayan ko ito. Sumang-ayon si Kay kay Guning sa kanyang sinabi. Pagkatapos noon ay ibinaba na nila ang tawag. Maliban kay Leng Xiaoteng, lahat ng iba ay nagulat sa bagong ideya ni Guning. Ito ay lubhang mapanganib, ngunit mahalaga din. Kakaharapin pa rin niya ang mga mapanganib na hamon at panganib sa hinaharap. Mas makakabuti kaysa sa kanya upang mapinsala kung magkakaroon siya ng pangkat ng tagapag-alaga protektahan ang kanyang sarili at ang mga taong pinapahalagahan niya. Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Tanong ni Guning. Na-wrap off na ang totoong impormasyon ko, kaya hindi ko magagamit. Ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Batianyang ay hindi alam sa organisasyon. Ito ang impormasyon ng pagkakakilanlan ng isang ulila, at lahat ng impormasyon ay malabo. Sabi ni Black Cat, na si Batianyang. Ang bawat pumatay ay may maraming pagkakakilanlan, ngunit hindi iyon totoo. Ninakaw lang nila ang pagkakakilanlan ng kanilang mga patay na hindi pa napipirmahan. Magaling, Batianyang ang tatawagan namin mula ngayon. Maaari mong sundan si Gao Yi upang makitungo sa kanilang negosyo, at aayusin ko ang iba pang gawain para sa iyo pagkatapos maalis ang iyong pangalan, sabi ni Guning. Salamat, sabi ni Batianyang. Dahil susundan ni Batianyang si Gao Yi sa mga susunod na araw, kailangan siyang alagaan ni Gao Yi, ngunit magagamit nila ang pampublikong pera ng kumpanya ni Guning. Matapos sabihin kay Gao Yi na alagaan si Batianyang at paalalahanan si Qiao Yan na pumunta sa Wafo Hills bukas ng 8 AM, umalis si Guning kasama si Leng Xiaoteng. Hindi pa madaling araw nang lumabas sila, kaya pinuntahan nila si Guman. Inimbitahan ni Yang Ziqian si Yuzi na manood ng pelikula ng magkasama pagkatapos ng hapunan. Ito ang unang pagkakataon na opisyal silang nagkita, kaya naisip ni Yang Ziqian na maaaring tanggapin ni Yuzi ang kanyang imbitasyon. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, pumayag si Yuzi. Mga ad ng Pub Future. Nasa shopping mall ang teatro, hindi kalayuan sa restaurant kung saan sila nagdi-dinner, kaya diretso silang naglakad doon. Nang magkatabi sina Yang Ziqian at Yuzi, naramdaman nilang nagde-date sila bilang mag-asawa. Pareho silang nakaramdam ng kaba at kaba. Pagdating nila sa takilya, sinabi ni Yang Ziqian kay Yuzi na hintayin siya at pumunta siya para bumili ng tiket. Oh, hindi ba si Yuzi ito? Pumunta rin siya dito para manood ng pelikula. I wonder kung sinong kasama niya dito. Nang paalis na si Yang Ziqian, hindi maganda ang sinasabi ng isang lalaki. Tumingin si Yuzi. Ito ay isang lalaki na nasa 25 taong gulang na may isang batang babae na nakahawak sa kanyang braso sa kanyang tagiliran. Yuzi. Parang pamilyar ang pangalan na ito. Sabi ng dalaga. Siya ang kawawang dating kasintahan ni Lin Tianyu. We've talked about her before, naiinis na sabi ng lalaki. Tanging. Sa totoo lang, ang lalaki ay hindi mula sa isang pamilya na mas mayaman kaysa kay Lin Tianyu, ngunit mas mayaman siya kaysa sa mga normal na tao, kaya siya ay napakamayabang. Bilang karagdagan, hindi pa naririnig ng lalaki ang balita tungkol kay Yuzi, kung hindi siya maglalakas loob na pagtawanan siya. Nang marinig iyon, tumanggo ang dalaga, ngunit naramdaman pa rin niya na nakita o narinig niya ang pangalan ni Yuzi sa isang lugar noon. Binalak ni Yuzi na huwag pansinin ang lalaki, ngunit ang lalaki ay hindi titigil sa pag-atake sa kanya. Yuzi, nakita mo ba ang iyong sarili na isang mayaman na kasintahan? Tanong niya, na kinukot siya si Yuzi, na para siyang gold digger. Sa mga mata ng mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana, isang mahirap na babae na tulad ni Yuzi ay gusto lang ng pera mula sa kanila. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Nang marinig iyon, maraming tao ang tumingin sa kanya na halatang hindi gusto. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay mapagkunwari at makatotohanan. Kapag naghahanap ng nobyo o kasintahan, tinitingnan muna ng karamihan ang background at hitsura ng pamilya ng tao. Nagalit si Yuzi. Pero bago pa man siya makapagsalita ay may lalaking humarang sa kanya.
Sa tingin mo ba hindi karapat-dapat si Miss Yo sa isang mayaman? Eksaktong si Yang Ziqian ang lalaki. Lord Yang. Nagulat ang lalaki nang makita si Yang Ziqian at agad na binago ang kanyang ekspresyon para mambola siya. Anong pagkakataon? Well, inimbitahan ko si Miss Yo na manood ng isang pelikula kasama ko. Pero naiinis ako na pinahiya siya ng isang tao sa harapan ko, sabi ni Yang Ziqian sa malamig na tono, pagkatapos ay lumingon kay Yuzi at humingi ng paumanhin na. May sinseridad, Miss Yo, pasensya na po. Nang marinig iyon ng binata ay napabilog ang mga mata sa gulat. Ano? Pumunta dito si Yuzi kasama si Yang Ziqian. Inimbitahan siya ni Yang Ziqian na manood ng pelikula ng magkasama. Hindi makapaniwala ang binata na si Yuzi, na isang ordinaryong tao lamang ay makakasama ni Yang Ziqian na ipinanganak sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Ayos lang. Hindi ito pinansin ni Yuzi. Kahit nagalit siya sa sinabi ng binata, hindi niya masisisi si Yang Ziqian para dito. Lord Yang, hindi ko alam na pumunta si Miss Yo dito kasama mo. Sabay paliwanag ng binata sa takot. Kung alam niya na pumunta dito si Yuzi kasama si Yang Ziqian, hindi siya maglalakas loob na hiyain siya. Kahit na mayaman ang kanyang pamilya, halos hindi ito maihahambing sa pamilya Yang. Oh, hindi ba ang babaeng iyon ang taga-disenyo ni Charm? Sa sandaling ito, may nakilala kay Yuzi. Nang iyon, napagtanto ng dalaga kung bakit pakiramdam niya ay parang pamilyar si Yuzi. Si Yuzi ang taga-disenyo ng Charm. Siya ay. Akala ko kamukha niya si Yuzi, pero hindi ko siya nakilala noon. Kaakit-akit. Anong Charm? Hindi ko pa ito narinig noon. Alam mo ba ang Jade Beauty Jewelry? Oo, medyo sikat at uso ang mga ito. Araw. Mga ad ng Pop Future. Maraming balita tungkol kay Jade Beauty Jewelry, kaya narinig ng karamihan, ngunit mahusay na sinabi nito ay sumalubong kay Charm ng sabay-sabay. Ang mga hindi pa nakakarinig tungkol kay Charm ay halos hindi pa nila napapanood ang release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Na-miss mo siguro ang release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Parehong pag-aari ng parehong boss ang Jade Beauty Jewelry at Charm, at si Miss Yo ang designer at shareholder ng Charm. Ano? Ang Jade Beauty Jewelry at Charm ay pagmamay-ari ng parehong amo. Kung si Miss Yo ang taga-disenyo at shareholder ng Charm, tiyak na mayaman siya sa sarili niya. Wala naman sigurong masama kung may boyfriend siyang mayaman. Eksakto. Balita ko, laging sikip si Charm ngayon. Sobrang kumikita. Ang binata na nagpahiya kay Yuzi ay lubos na nabigla. Si Yuzi ang taga-disenyo at isang shareholder ng Charm. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalaki o halaga ang tatak ng Charm, narinig niya na ang Jade Beauty Jewelry ay isang high-end na brand at ang amo nito ay may makapangyarihang network. Kung ganoon, hindi maaaring maging mura si Charm. Sa kanyang pagkamangha, si Yuzi ay naging napakayaman sa loob ng maikling panahon. Pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Yang Ziqian kay Yuzi, at hindi pinansin ang binata. Oo naman, sabi ni Yuzi at sinundan si Yang Ziqian na pumasok sa loob. Nakaramdam ng hiya ang binata, at agad na umalis. Nagkibit-balikat lang ang dalagang kasama niya rito. Nakaramdam din siya ng hiya matapos magbiro ang binata sa pangkalahatang lugar. Nang makaalis na sila, tinawag ng binata si Lin Tianyo. Tianyo, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Yuzi ngayon? Tanong ng binata. Si Lin Tianyo, na nag-iisang umiinom sa isang bar, ay sumimangot. Bagamat alam niya kung ano ang itinatanong ng kanyang kaibigan, nagtanong pa rin siya, ano ang ibig mong sabihin? Siya ang taga-disenyo at isang shareholder ng Charm. Sabi ng binata. Oh, alam ko iyon, sabi ni Lin Tianyo. Alam mo bang nakikipag-hangout siya kay Yang Ziqian? Muling tanong ng binata. Ano? Nakikipag-hangout siya kay Yang Ziqian. Nagulat si Lin Tianyo. Mga ad ng Pop Future. Pumunta lang ako sa isang sinehan at naabutan ko sila, sabi ng binata, ngunit hindi niya talaga alam ang kanilang relasyon.
Medyo hindi nasisiyahan si Lin Tianyo nang marinig niyang nakikipag-hangout si Yuzi sa isang lalaking napakayaman na tagapagmana mula sa mataas na lipunan. Sobrang inggit at panghihinayang niya ngayon. Siya ay nag-aatubili na sumuko, at nagpa siya na bawiin si Yuzi sa pamamagitan ng hook o by crook. Sa pag-iisip niyan, nagsimulang mawala si Lin Tianyo. Dahilan: nanatili sandali si Guning sa bahay ng pamilya Tang, pagkatapos ay dinala si Guman pabalik sa Wafu Hills. Dahil si Guman ay mawawala ng maraming araw, ayaw ni Tang Yunfan na makita siyang umalis, ngunit hindi niya ito mapigilan. Hindi lang si Tang Yunfan, ayaw ding umalis ni Guman, ngunit kailangan niyang bumalik para alagaan ang kanilang beauty salon. Habang pabalik sa Wafu Hills, tinanong ni Guning si Guman, "Nay, kumusta na ang lahat sa pagitan mo at niya?" Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Tanging bahagyang namula si Guman sa masayang ngiti, na nagpatunay sa lahat. Hindi masama, sabi ni Guman. Naunawaan ni Guning na nag-aalangan pa rin si Guman na gumawa ng desisyon. Sa tingin mo ba matatanggap mo na siya ng buo? Handa ka bang pakasalan siya at gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama siya? Tanong ni Guning. Well, nag-alinlangan si Guman. Tila may kailangang gawin si Guning para matulungan sila, kaya sinabi niya, kung ayaw mong pakasalan siya, kalimutan mo na ito. Hindi ko sinabi iyon, sabay sagot ni Guman, kung seryosohin ito ni Guning. Haha, tumawa si Guning, at napagtanto ni Guman na nagbibiro lang si Guning. Namula siya at sinabing, paano mo magagawa iyan? Ako ang iyong ina. Nag-aalala lang ako na hindi ka payag na gawin ito. Kung ganoon, hindi naman natin kailangang mag-aksaya ng oras dito, di ba? Sabi ni Guning sa naaagrabyado na tono. Ikaw. Hindi alam ni Guman kung ano ang sasabihin, dahil alam niyang nagmamalasakit si Guning sa kanya. Kapag nalampasan na ng pamilyang Tang ang krisis, oras na para harapin ang iyong kasal, sabi ni Guning. Muling namula si Guman, at lumingon upang tumingin sa labas ng bintana. Pag-uwi nila, halos 10:30 PM na, at naligo si Guman bago matulog. Gayunpaman, maaga pa para kina Guning at Leng Xiaoteng, kaya nanatili sila sa sala na nanonood ng TV. Si Guning ay nanonood ng TV, ngunit si Leng Xiaoteng ay nakatitig sa kanya sa buong oras. Bakit palagi mo akong tinatitigan? Gusto ko lang, sabi ni Leng Xiaoteng, at yumuko para halikan siya, ngunit agad itong iniwasan ni Guning. Anong ginagawa mo? Nakauwi na ang nanay ko. Isang halik lang, sabi ni Leng Xiaoteng na may inosenteng mukha. Hindi, paano kung biglang lumabas ang nanay ko? Tumanggi si Guning. Sa tingin ko ay sapat na ang ating mata upang matuklasan ito sa tamang panahon, sabi ni Leng Xiaoteng. Halatang hindi na siya makapaghintay ng isang segundo. Ads by Pub Future. Bilang. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Guning na gawin ito at sinabing, hinding-hindi tayo maaaring maging masyadong maingat. Kung mahuli ka ng nanay ko na ginagawa mo iyon, magkakaroon siya ng masamang impresyon sa iyo, at malamang na ipagbabawal na niya akong makasama pa. Nang marinig iyon, kinabahan si Leng Xiaoteng, at naupo ng tuwid ng walang pag-aalinlangan. Hindi ako makapaghintay hanggang bukas kapag bumalik ang iyong ina sa CTF, sabi ni Leng Xiaoteng na may nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata. Pinandilatan siya ni Guning at natuwa. Nang matapos mapanood ni na Yuzi at Yang Zekian ang pelikula at nag-walk out, 10:30 PM na, kaya hinatid ni Yang Zekian si Yuzi pauwi. Bagamat nakabili na ng bahay si Yuzi, inaayos pa rin ito, kaya sa ngayon ay tumira siya sa isang inuupahang apartment. Sa sandaling marinig ni Yang Zekian kung saan nakatira si Yuzi, nag-alala siya. Hindi ligtas doon. Sigurado ka bang magiging maayos kang tumira doon? Kakabili ko lang ng bagong bahay, pero inayos pa rin ito, kaya kailangan kong tumira doon pansamantala, sabi ni Yuzi. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagsalita pa si Yang Zekian tungkol sa paksa, dahil hindi pa sila masyadong pamilyar. Nako,
Nanood ako ng release conference, ikaw ba nag-establish ng charm? Tanong niyang Zikian at iniba ang topic. Sundan ang lahi ng sangkap na ito pabalik sa bukang liwayway ng Nove Euro LSN. Oo. It's been established for over a year, but it wasn't profited until my boss invested in it, sabi ni Yuzi na may pasasalamat na ekspresyon. Gustong-gusto ko ang iyong mga disenyo, at sa palagay ko ay kasing ganda ng mga sikat na master na iyon. Kailangan mo lang ng katanyagan, sabi niyang Zikian. Ito ay ang katotohanan na ang mga tao ngayon ay magbabayad lamang para sa katanyagan. Noong naging sikat ang charm kasama ang Jade Beauty Jewelry, araw-araw ay siksikan ang flagship store nito. Si Yuzi, gayunpaman, ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Ginoo. Yang, maraming salamat sa iyong pagpapahalaga, ngunit iniisip ko pa rin na marami akong dapat matutunan mula sa mga masters na iyon. Ads by Pub Future. Sinasabi ko ang totoo, at naniniwala ako sa iyo, sabi niyang Zikian na may seryosong mukha. Salamat, sabi ni Yuzi. Hindi umalis siyang Zikian hanggang sa bumalik si Yuzi sa kanyang apartment at binuksan ang mga ilaw. Nagkataon, siyang Zikian ay nakatira din sa Waffle Hills hindi kalayuan sa Guning. Nang makauwi na siya, tinanong siya ni Mrs. Yang, kumusta? Naging maayos ang lahat, at sa tingin ko siya ay isang mabuting babae, ngunit hindi ko alam ang kanyang impresyon sa akin, sabi niyang Zikian. Kailangan mo bang tanungin ko siya para sa iyo? Tanong ni Mrs. Huwag naman sana. Unang pagkikita pa lang, kaya natin itong dahan-dahan, sabi niyang Zikian. Natatakot siyang baka ma-pressure sila ng kanyang ina. Mabuti, naunawaan din ni Mrs. Yang na personal nilang gawain iyon. Kung sa tingin mo na siya ay isang mabuting babae, samantalahin ang bawat pagkakataon upang habulin siya. Sige, naiintindihan ko, sabi niyang Zikian bago umakyat sa itaas. It would take time para magkaayos sila kung tutuusin. Si Cao Wenshin at ang kanyang mga kaibigan ay aalis na rin pauwi. Gayunpaman, sa kanyang pagtayo, siya ay natisod at nahulog sa Jinbei at hinalikan ang mga labi nito nang hindi sinasadya. Sa isang iglap, pareho silang napabilog sa kanilang mga mata sa gulat, at naramdaman nila ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso sa parehong oras. Nagulat din ang ibang nasa paligid nila. Jesus, nagkaroon ng sapilitang halik si Jinbei. Napabulala si Shu Jinchen sa pananabik. Sabay-sabay silang pinaghiwalay ng boses ni Shu Jinchen. Upang maging tiyak, si Cao Wenshin ang nagtulak kay Jinbei palayo. Si Jinbei naman ay medyo nadismaya. Gayunpaman, nang siya ay tumayo, muli siyang bumagsak at idiniin ang katawan ni Jinbei. Wenshin, okay ka lang ba? Gusto siyang tulungan ni Qiu Yaksan na makatayo, ngunit pinigilan siya ni Siming. Ayos lang. Kailangan nila ng magandang pagkakataon para maging malapit sa isa't isa. Nang marinig iyon, tumayo si Qiu Yaksan. Napansin nilang lahat na may isang tunay na chemistry sa pagitan nila, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nagtapat ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, kaya kailangan nila ng kaunting tulong. Sa makatuwid, walang ibang tao sa pribadong silid ang tumulong kay Cao Wenshin na tumayo, maliban kay Jinbei. Bagamat ayaw ni Jinbei na bitawan si Cao Wenshin, hindi naman sila mag-asawa, kaya hindi ito nararapat. Matapos suportahan ni Jinbei, namula si Cao Wenshin, at hindi nang ahas na salubungin ang mga mata ni Jinbei. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Jinbei. Jinbei, bakit hindi mo pinauwi si Wenshin? Sabi ni Shu Jinchen. Halata namang binibigyan niya sila ng pagkakataong mag-isa. Hindi, salamat, ako, hindi sinasadyang tumanggi si Cao Wenshin, hindi dahil sa ayaw niyang pauwiin siya ni Jinbei, kundi dahil nahihiya siyang harapin si Jinbei ngayon. Sigurado ka ba? Napakagabi na ngayon, at hindi ligtas kung sasakay ka ng taxi pauwi, putol ni Shu Jinchen kay Cao Wenshin bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Si Jinbei lang ang hindi masyadong nakainom, kaya siya lang ang makakapaghatid sa iyo pauwi. Pagkatapos noon, sabay walkout ni Shu Jinchen.
Marami siyang nainom, at pakiramdam niya ay matutulog na siya ngayon. Ang iba ay umalis ng walang pagkaantala, at tanging sina Cao Wenshin at Jinbei lamang ang nanatili sa silid. Ibinuka ni Cao Wenshin ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Isa pa, walang gustong makarinig, kaya napapikit na lang siya. Galit ka ba talaga sa akin? Biglang tanong ni Jinbei na nasasaktan at nalulungkot. Siyempre hindi, agad naman itong tinanggihan ni Cao Wenshin. Hindi siya galit sa kanya. Sa halip, siya ang nagustuhan niya ngayon, na siyang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng hiya. Gayunpaman, hindi niya ito masabi ng malakas. Mga ad ng pub future. Well, pagkatapos ay umalis na tayo. Tumayo si Cao Wenshin at naglakad palabas. Nang makita si Cao Wenshin na halos tumakas, si Jinbei ay nagsuot ng masamang ngiti, ngunit hindi umimik. Gayunpaman, bago naabutan ni Jinbei si Cao Wenshin, pinigilan siya ng isang lalaki. Wenshin, nagkataon lang. Halika, magsaya ka sa private room ko. Ang lalaki ay tila mabait, ngunit si Cao Wenshin ay sumimangot sa galit. Umalis ka sa daan ko. Huwag kang masyadong aggressive. Ako. Sinabi niya sa iyo na umalis ka sa kanyang paraan. Lumakad si Jinbei sa gilid ni Cao Wenshin at malamig na tumingin sa lalaki. Sino ka? It's none of your business. Napakayabang ng lalaki. Hindi siya pinansin ni Jinbei, at hinayla si Cao Wenshin, nauna sa paglalakad. Ang lalaki, gayunpaman, ay hindi payag na sumuko. Hinawakan niya ang kabilang kamay ni Cao Wenshin. Walang kabuluhang sinubukan ni Cao Wenshin na tanggalin ang kanyang kamay, natatakpan ang mukha nito ng matinding disgusto. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Jinbei ang palso ng lalaki at pinisil ito ng malakas. Nakaramdam ng matinding sakit ang lalaki at binitawan niya ang kamay ni Cao Wenshin. Tinitigan niya si Jinbei na may galit na mukha. How dare you saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Ipinanganak ako sa pamilya Exi. Ang lalaki ay pinangalan ng Exi Dongyan. Anak siya ng medyo mayaman na pamilya sa City B, at kakaunti lang ang nangahas na inisin niya. Si Cao Wenshin ay exception. Hindi lang siya naglakas loob na inisin niya, ngunit naglakas loob din siyang suntukin siya. Gayunpaman, hinahangaan niya si Cao Wenshin, at nilalapitan niya ito sa tuwing makikita niya ito. Alam ni Exi Dongyan ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, kaya nagawa niyang protektahan ang kanyang sarili kahit papaano, kahit na hindi siya manalo sa laban kay Cao Wenshin. Wala akong pakialam kung sino ka, pero bugbugin kita kung maglakas loob kang asarin si Wenshin. Sabi ni Jinbei. Siya ay tila hindi natakot, ngunit ngayon ay lubos na nagpoprotekta kay Cao Wenshin. Sa sandaling ito, nasiyahan si Cao Wenshin sa pakiramdam ng pagiging protektado ng isang malakas na lalaki, at ang kanyang pagkamuhi kay Exi Dongyan ay napalitan ng kaligayahan. Inaasahan niya na ang pakiramdam na ito ay magtatagal magpakailanman. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3L, B11N. Karamihan sa mga lalaki ay nagmamalasakit sa pagliligtas ng mukha. Kaya matapos mahuli at masaktan ni Jinbei, galit na galit si Exi Dongyan, dahil inisip niya na nakakasira ito ng dignidad niya bilang lalaki. Nang makita niya si Cao Wenshin na nagpapakita ng kaligayahan dahil sa malakas at guwapong lalaki na nasa harapan niya, lalo na siyang nagalit at nawalan ng kontrol sa sarili. Sa maikling panahon, naikuyom niya ang kanyang kamao at sinubukang suntukin si Jinbei. Mga ad ng pub future. Si Jinbei ay isang mahusay na sinanay na sundalo sa mga espesyal na puwersa, kaya imposibleng saktan siya ni Exi Dongyan. Sinalo ni Exi Dongyan ang kamao ni Exi Dongyan sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Cao Wenshin, maaari ko bang talunin siya? Pinilit siyang suntukin ni Jinbei, ngunit natakot siya na baka magdulot ito ng gulo kay Cao Wenshin. Siyempre, sabi ni Cao Wenshin na may halatang galit sa kanyang mga mata. Natapos ng pangalawang Cao Wenshin ang kanyang pangungusap, na-dislocate ni Jinbei ang braso ni Exi Dongyan na may malinaw na tunog. Napasigaw si Exi Dongyan sa sakit at ang kanyang mukha ay namutla kaagad.
Bagamat madaling maibalik ang kanyang braso sa normal nitong posisyon sa kasukasuan, sobrang sakit pa rin kapag na-dislocate ito. Bukod dito, hindi ito isang bagay na magagawa ng lahat, kaya kailangan nilang humingi ng tulong sa isang orthopedist. Masakit talaga para sa kanya bago siya makahanap ng magaling na doktor. Kaya naman, umalis si Jinbei kasama si Cao Wenshin matapos ma-dislocate lamang ang kanyang braso. Bago sila umalis, tinitigan ni Cao Wenshin ng diretsyo si Exi Dongyan na malamig na sinabi, "Exi Dongyan, kung maglakas loob kang asarin akong muli, ibubuga kita sa sahig." "Lord Exi, ayos ka lang ba?" Lumapit ang isang waiter nang wala na sina Cao Wenshin at Jinbei. "Sa tingin mo ba okay na ako ngayon? Hanapin ang aking mga kapatid sa pribadong silid V08, at sabihin sa kanila na pumunta dito ngayon din." Napaungol si Exi Dongyan sa galit. Hindi kaya nakita ng waiter na sobrang sakit ang nararamdaman niya ngayon. Sige. Natakot ang waiter, saka tumakbo sa private room V08 para sabihin sa mga kaibigan ni Exi Dongyan. Maya-maya, 3 lalaki ang lumapit, at lahat sila ay nagulat nang makita nila ang braso ni Exi Dongyan. "Lord Exi, anong nangyari? May na-dislocate ng braso ko," sabi ni Exi Dongyan sa malamig na tono na may galit sa mukha. "Ano? Sino ang nang-ahas na saktan ka? Papatayin namin siya para sa iyo," sabi ng isang lalaki. "Eksakto." Pumayag naman ang 2 pang lalaki. "Dalhin mo muna ako sa ospital," sabi ni Exi Dongyan. Pakiramdam niya ay namamatay siya. Nang marinig iyon, napagtanto nila na ito ang pinakamahalagang gawin ngayon, kaya tinulungan nila si Exi Dongyan na maglakad palabas. Hindi sila mga doktor, kaya kailangan nilang pumunta sa ospital. Inihatid ng Jinbei si Cao Wenshin pabalik sa Wafu Hills. "Mukhang galit na galit ka sa lalaking iyon." "Bakit?" tanong ni Jinbei. Masasabi niyang hinahangaan ng lalaki si Cao Wenshin, at hindi siya natuwa tungkol doon, kahit na hindi siya nagustuhan ni Cao Wenshin. "Oo, Exi Dongyan ang tawag sa lalaki, at ipinanganak siya sa pamilya Exi sa CTB. Boyfriend siya ng isa kong kaibigan, pero naging boyfriend ko lang daw siya para mapalapit sa akin. Nasaktan talaga ang kaibigan ko at lumipat ng ibang bansa. Bagamat hindi niya ako sinisisi, hindi na niya ako kinontak. Galit ako kay Exi Dongyan dahil doon. Kung layuan niya ako, ayos lang, pero susuntukan ko siya kapag inisin niya ako. Gayunpaman, kapag nasa baybayin ang isa ay hindi na nananalangin, at paulit-ulit niya akong ginigipit," sabi ni Cao Wenshin at puno ng galit ang boses kay Exi Dongyan at pagkakasala sa kaibigan. Bagamat hindi si Cao Wenshin ang may kasalanan, may kinalaman ito sa kanya kung tutuusin, kaya nakonsensya pa rin siya. Hindi kailanman nagustuhan ni Cao Wenshin si Exi Dongyan. Ngunit naisip ni Jinbei na dapat ay mahal na mahal siya ni Exi Dongyan, kung hindi ay hindi na ito paulit-ulit na lalapit sa kanya kahit alam niyang susuntukan siya nito. Kaya naman, medyo nakaramdam ng pait si Jinbei. Pagdating nila sa tarangkahan ng bahay, handa nang lumabas si Cao Wenshin. Maghintay lang ng saglit, bigla siyang pinigilan ni Jinbei. "Ano?" Lumingon si Cao Wenshin para tanungin siya, ngunit bigla niya itong hinalikan. Inikat ni Cao Wenjon ang kanyang mga mata sa gulat, nakita ang kanyang gwapong mukha sa harap mismo ng kanyang mga mata. Blanko ang isip niya sa mga sandaling ito. Namangha rin si Jinbei sa madamdaming galaw nito, ngunit hindi niya ito binitawan, dahil na-enjoy niya ang lasa ng malambot nitong labi. Halatang nag-enjoy din si Cao Wenshin, kaya hindi na siya tumutol. Mga ad ng Pub Future. Itinulak ni Jinbei ang kanyang dila sa kanyang mga ngipin at sa kanyang bibig. Hindi niya ito tinulak palayo hanggang sa malagutan siya ng hininga. Hindi handa si Jinbei, kaya madali siyang itinulak palayo, at napagtanto kung ano ang ginawa niya. Nang makita si Cao Wenshin sa gulat, kinabahan si Jinbei at nakonsensya. "Wenshin, ako." Nawalan siya ng kontrol sa sarili. Nagustuhan niya ito at gusto niya itong makasama. Bago pa makapagsalita si Jinbei, binuksan na ni Cao Wenshin ang pinto ng kotse at aalis na sana,
ngunit hinarang muli ni Jinbei. Wenshin. Ano? Bahagyang nanginig ang katawan at boses ni Cao Wenshin, at wala siyang lakas ng loob na lingunin si Jinbei. Maaari akong maging sobrang abala o libre sa aking trabaho. Kapag sobrang abala ako, malamang na hindi mo ako maririnig ng higit sa kalahating buwan, ngunit maaari akong magpahinga ng halos 1 linggo kapag libre ako. Gusto kita. Kung hindi mo iniisip ang aking trabaho, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ipinagtapat ni Jinbei ang kanyang pagmamahal kay Cao Wenshin. Nang marinig iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Cao Wenshin. Siya ay labis na nasa sabik, ngunit nais ding tumakas. Ikaw, bitawan mo ako. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Hindi sinagot ni Cao Wenshin ang tanong ni Jinbei, bagamat gusto niya. Hindi siya sigurado kung talagang gusto niya si Jinbei, at hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend noon, kaya nakaramdam siya ng hiya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi siya binitawan ni Jinbei. 3. Nauutol na sabi ni Cao Wenshin. Ano? Lumapit si Jinbei sa kanya at ang mainit niyang hininga ay nasa tapat ng tenga ni Cao Wenshin. Pinilit niyang tumakas ngayon, ngunit wala siyang magawa. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Leave me alone. Tumalikod si Cao Wenshin para itulak siya, ngunit bigla siyang napukaw ng dumampi ang kanyang mga kamay sa kanyang malakas na dibdib, at binawi niya ito kaagad sa takot. Hindi mo talaga ako gusto? Tanong ni Jinbei at talagang nasaktan siya. Mga ad ng pub future. Siyempre hindi. Tinanggihan ito ni Cao Wenshin nang hindi namamalayan, ngunit nakaramdam ng higit na kahihiyan nang sabihin niya ito. 2. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag ngayon. Natuwa si Jinbei nang marinig ang kanyang sagot, ngunit gusto niya ng mas malinaw. Dahil tinanggihan mo ito, bakit hindi mo sabihin sa akin ng diretso kung gusto mo ako o hindi? Ako. Nang muling mautal si Cao Wenshin, nagring ang telepono ni Jinbei, at medyo gamaan ang pakiramdam ni Cao Wenshin. Tila naiwasan niya ang bala. Gayunpaman, walang intensyon si Jinbei na sagutin ang tawag, na ikinagulat ni Cao Wenshin. Di mo ba naririnig ang phone mo na nagre-ring? Oo, sabi ni Jinbei, ngunit hindi nag-abala na sagutin ito. Nagtakda siya ng espesyal na ringtone para sa lahat ng mahahalagang numero, ngunit ang ringtone na ito ay hindi iyon, kaya hindi ito isang mahalagang tawag. Bakit hindi mo kunin? Nalito si Cao Wenshin. Mas mahalaga ang iyong sagot, sabi ni Jinbei. Ito ay isang bagay na mas matamis kaysa sa mga sweet nothings, at si Cao Wenshin ay nakaramdam ng pagkaantig. Ay ibibigay ko sa iyo ang sagot bukas. Paano kung ganoon? Alam ni Cao Wenshin na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito, at nagpa siyang humarap. Ito. Babalik ako sa kabisera bukas, sabi ni Jinbei. Nang marinig iyon, nadismaya si Cao Wenshin, hindi niya alam ang tungkol dito. Pinilit ni Cao Wenshin na ibigay kay Jinbei ang sagot bukas, kaya pumayag si Jinbei. Hindi na siya makapaghintay na marinig ang sagot, ngunit alam niyang magtatagal para tanggapin siya ni Cao Wenshin. Pagkatapos noon, bumaba si Cao Wenshin sa kotse, at tumakas pabalik sa kanyang bahay. Nang makita si Cao Wenshin na naglalakad papasok sa kanyang bahay, kinuha ni Jinbei ang kanyang telepono at tiningnan ang tumatawag. Ang tumatawag ay si Jin Chen. Hey, bakit mo ako tinawagan ng sobrang late? Tanong ni Jinbei. Bakit hindi mo sinabi sa amin na nasa CTB ka ngayon? Nakita mo lang ng hipag mo sa video ng opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry. Reklamo ni Jin Chen. Well, kasama ko ang mga kaibigan ko nitong mga nakaraang araw, at babalik ako sa team ko bukas. Bibisitahin kita sa susunod, sabi ni Jinbei. Kumusta ang lahat sa pagitan mo ni Wenshin? Nag-aalalang tanong ni Jin Chen. Dahil napansin niyang nakatayo si Cao Wenshin sa tabi mismo ni Jinbei sa opening ceremony ng Jade Beauty Jewelry sa video. Walang bago. Sasabihin ko sa iyo kung mayroon akong magandang balita, sabi ni Jinbei. Sige, sabi ni Jin Chen, saka ibinaba ang tawag.
Sinulyapan ni Jinbei ang bahay bago siya umalis. Sa bahay, nakatayo talaga si Cao Wenshin sa tabi ng bintana, pinapanood ang sasakyan ni Jinbei na papaalis. Hindi niya maiwasang isipin ang halik, at bumilis ang tibok ng puso niya. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Cao Wenshin, gayon din si Jinbei. Pareho silang nag-iisip sa isa't isa. Kinabukasan, nagising si Jinbei ng 7 AM, at nagpadala ng mensahe kay Cao Wenshin. Jinbei, maaari ko bang malaman ang iyong sagot? Hindi niya natanggap ang reply ni Cao Wenshin pagkaraan ng mahabang panahon, at naisip niya na marahil ay natutulog pa ito, kaya't hindi na siya nag-text sakaling ginaising siya nito. Talagang hindi nakita ni Cao Wenshin ang kanyang mensahe dahil natutulog pa ito. Hindi siya nakatulog kagabi hanggang sa malapit ng magbukang liwayway. Bandang 7:40 AM, dumating si Qiaoya sa Wafu Hills. Ipinadala ni Naguning at Leng Xiaoteng si Guman kasama si Qiaoya sa paliparan noong 8 AM. Mga ad ng Pub Future. Kasabay nito, papaalis na rin sina Xu Jinchen, Jinbei at si Ming papuntang airport. Wala silang gaanong libreng oras gaya ni Leng Xiaoteng, na pinuno nila ng pangkat, at kailangan nilang manatili sa base militar kahit walang gawain. Hindi pa rin natanggap ni Jinbei ang tugon ni Cao Wenshin matapos maghintay ng ilang sandali. Nang handa na siyang tawagan siya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya. Cao Wenshin, sasagutin kita kapag nagkita tayo sa susunod. Sa katunayan, hindi direktang inamin ni Cao Wenshin na gusto niya si Jinbei. Sa pagbabasa ng mensahe, ayaw ni Jinbei na umalis bigla, ngunit kailangan niyang umalis. Jinbei, oo naman, kaya kong maghintay. Sa airport, inilakad ni Naguning at Leng Xiaoteng si Guman sa lounge bago sila umalis papuntang ospital. Si Tang Yunrong at Tang Yunhang ay dadalo sa pulong sa kumpanya, kaya si Jiang Lahua lamang ang nasa ward kasama ang ilang mga security guard. Kasabay nito, si Feng Zukan nakakabangon lang ay nakatanggap ng tawag, at narinig ang balita na aalis si Guman sa City B papuntang City F habang wala si Guning. Nang marinig iyon, natuwa si Feng Zukan, dahil ito ay isang magandang pagkakataon. Napakagaling. Sumunod ka kaagad sa City F. Kung wala si Guning, mas madaling mahuli si Guman. Sabi ni Feng Zukan sa malisyosong tono. Oo, ma'am. Sa isang meeting room, walang direktor ang nakaupo sa magkatapat sa isang table. Si Quan Mingkai, bilang secretary ng chairman, ay nakaupo sa headset. Wala pa ring malay si Tang Yunfan, kaya hindi siya nakadalo sa pulong na ito, kaya dadalo siya sa ngalan ni Tang Yunfan bago sila maghalal ng bagong chairman. Gayunpaman, maaari lamang siyang dumalo sa pulong na ito ng lupon ng mga direktor at maghain ng mga mungkahi, hindi siya makapagdesisyon. May mali sa aming panukala sa isang kumpanya mula sa Bansaway, at ang mga kinatawan ng aming kasosyo ay pupunta dito bago mag 2 PM. Bago iyon, sa palagay ko ay mas mahusay na mayroon tayong pinakamahusay na solusyon sa problemang ito, sabi ni Quan Mingkai. W. Mga ad ng Pub Future. Sumasang-ayon ako kay Secretary Quan, ngunit ang aming grupo ng negosyo ay walang pinuno sa ngayon at natatakot ako na hindi madaling lutisin ang problema ng walang pinuno, sabi ni Tang Demang. Halatang gusto niyang pumili ng bagong chairman bago magsalita tungkol sa deal. Eksakto. Si Chairman Tang at Master Tang ay parehong walang malay ngayon. Paano natin sila mahihiya na makipagtulungan sa atin? Sabi ni Fu Kaiyo. Ito ay isang aksidente, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Chairman Tang, pangangatwiran ni Tang Jilin. Wala silang pakialam dyan. Pinahahalagahan lamang ng mga negosyante ang mga tindahan. Kahit na si Yunhang ay kalihim ng Municipal Party Committee, ang aming business partner ay isang dayuhan, at hindi ito gagana, sabi ni Tang Demang. Ang ibig mong sabihin ay kailangan nating pumili ng bagong chairman para malutas ang problemang ito. Sinabi ni Tang Yunhang na may malakas na hangin, at ang iba ay nakaramdam ng stress bigla. Gayunpaman, hindi sila umatras sa kanilang plano. Hindi ko sinabi yon. Bueno,
kung may kumpiyansa kung ayusin ang deal ngayong hapon, ayos lang na hindi pumili ng bagong chairman ngayon, sabi ni Tang Demang. Tila mas tiwala si Tang Demang kaysa kay Tang Yunhang. At ang iyong mga opinyon? Tinanong ni Tang Yunhang sina Cheng Zhongxing at Wu Boyan na nanatiling tahimik sa buong oras. Sinusuportahan ko ang plano na mabuti para sa pag-unlad ng grupo, sabi ni Cheng Zhongxing. Oo, lahat tayo ay negosyante, at kailangan din nating pangalagaan ang ating sariling mga interes, sabi ni Wu Boyan. Kahit na sila ay neutral, ang plano ni Tang Demang ay mas kapaki-pakinabang ayon sa sitwasyon ngayon. Oh, kung gayon sino sa tingin mo ang maaaring gumawa ng posisyon? Tanong muli ni Tang Yunhang. Si Tang Yunhang, bilang kalihim ng Municipal Party Committee ng CTB, ay maaaring maging shareholder ng isang korporasyon, ngunit hindi siya maaaring maging chairman nito sa parehong oras. Ganoon din ang nangyari kay Tang Yunrong, dahil mayroon siyang titulo sa militar. Bagaman maaari silang magbitiw sa kanilang mga trabaho, tumagal ng ilang araw upang gawin iyon. Sa makatuwid, wala sa kanila ang maaaring maging bagong chairman ng negosyo ng kanilang pamilya sa ngayon. Ang link sa pinagmulan ng impormasyong ito ay nasa loob ng Nove URLsN. Alam na alam iyon ni Tang Demang, na bahagi ng dahilan kung bakit siya nang ahas na pilitin silang sumang-ayon sa kanya. Sa katunayan, nag-aalala rin si Tang Demang na ililipat nila ang kanilang mga share sa isang miyembro ng pamilyang Tang. Kahit sino ang may kakayahan, maaari niyang kunin ang posisyon, sabi ni Wu Boyan. Kung pag-uusapan ang kakayahan sa negosyo, tanging sina Tang Jilin at Tang Demang lamang ang mas mahusay kaysa sa iba. Dahil ito ay tungkol sa kakayahan, hindi ba dapat magtulungan muna tayo para malutas ang problemang ito para makita natin kung sino ang higit na maaaring kumuha ng trabaho? Sabi ni Tang Yunhang. Nang marinig iyon, dumilat si Tang Demang. Tuso talaga si Tang Yunhang. Dahil sinabi iyon ni Tang Yunhang, kailangan niyang sumuko sa ngayon kung sakaling mapahamak siya kung ipipilit niya. Malinaw na alam ni Tang Demang na alam ng pamilya Tang ang kanyang ambisyon, ngunit wala siyang pakialam dito, dahil hindi siya maaaring tanggalin ng pamilya Tang dahil lamang sa kanyang ambisyon. Wala pa siyang nagawa para makasira sa negosyo ng pamilya Tang kung tutuusin. Kung sinibak siya ng pamilya Tang ng walang makatwirang dahilan, masisira nito ang reputasyon ng korporasyon. Sa totoo lang, bilang karagdagan kina Tang Yunfan at Tang Haifeng, si Tang Jiang ay isa ring potensyal na negosyante sa pamilyang Tang. Bagamat bata pa siya at walang karanasan, mapapabuti niya iyon sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang kaalaman. Kung papalitan niya ang Tang Huang Group sa ngayon, mahihirapan siyang patakbuhin ng maayos ang negosyo, ngunit tutulungan siya ni Quan Mingkai at Yan Weilan. Si Quan Mingkai o Yan Weilan ay maaaring maging bagong chairman ng Tang Huang Group, dahil tinulungan nila si Tang Yunfan na itayo ito sa mga nakaraang taon. Bukod dito, nalampasan nila ang maraming krisis ng magkasama. Kaya, kahit na walang sino man sa pamilyang Tang ang may epekto ng kunin ang posisyon, ibibigay ng pamilyang Tang ang trabaho kay Quan Mingkai o Yan Weilan sa halip na iba. Kung wala silang planong alamin kung sino ang utak sa likod ng pakana, hindi nila hahayaan ang grupo ni Tang Demang na talakayin ito sa kanila sa pulong na ito. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-usap tungkol sa panukala. Ang kumpanya ng teknolohiya sa ilalim ng pangalan ng Tang Huang Group at Technology Company G ng Bansaway ay sumang-ayon na bumuo ng isang antivirus security system ng magkasama. Gayunpaman, malapit na nilang ilunsad ito, isa pang research and development team ang gumawa nito bago sila. Dahil doon, naghinala ang technology company G na may nag-leak ng panukala sa Tang Huang Group, at kabaliktaran. Bagamat hindi lang sila ang mga team na nakakaalam kung paano bumuo ng isang antivirus security system. At hindi nakakagulat na ginawa iyon ng ibang R&D teams, ang problema ay ang security system na inilunsad ng ibang R&D team ay halos eksaktong katulad ng sa kanila. Ano ang mas masahol pa, ang sistema ay kahit na na-upgrade batay sa kanila sa kanilang mga lawak. Alinmang paraan,
hindi nila mailunsad ang kanila dahil inilunsad ito sa ibang club. Gayunpaman, kung huminto sila sa pagsasaliksik at pagbuo ngayon dahil doon, ang parehong kumpanya ay nagdurusa ng malaking kawalan. Dahil may nag-leak ng confidential na panukala, ang taong iyon ay kailangang matugunan para dito, kung hindi, ang kumpanya ay magbabayad para dito. Mga ad ng PubFuture. Maaaring tanggapin ng Tangwang Group ang resulta, ngunit hindi kaya ng technology company G. Gayunpaman, kahit na kayang bayaran ng Tangwang Group, walang gustong mag-aksaya ng daan-daang milyong yuan. NIK. Kung ang problemang ito ay sanhi ng Tangwang Group, si Tang Yunhang at ang iba ay naniniwala na ito ay dapat na kasalanan ni Tang Demang. Gayunpaman, kulang sila ng ebidensya para mapatunayan ito. Dahil nang ahas si Tang Demang na gawin iyon, dapat siyang magtiwala na walang makakaalam nito. Bagamat napakalakas ng pamilyang Tang, naniniwala si Tang Demang na siya ay magiging ligtas hanggat siya ay sapat na maingat. Bukod dito, hindi niya nailik ng personal ang proposal, kaya walang silbi ang paghinala sa kanya. Naniniwala ang technology company G na hindi nila kasalanan. Kaya dapat nating pag-isipan ang ating sarili, sabi ni Kwan Mingkai, at nilingan ang mga direktor sa tabi ng mesa gamit ang kanyang matalas na mata. Ito ay duda pa rin, at dapat nating imbestigahan ang isa't isa, at nagsimula ang investigasyon sa ating kumpanya. Alam na alam ni Tang Demang na siya ay pinaghihinalaan ngayon, ngunit hindi siya nataranta. Sa halip, naglagay siya ng ekspresyon na parang nag-aalala sa kumpanya. Ang pagkalugi ng kumpanya ay ang pagkawala natin. Ibig sabihin, imposibleng nalik niya ang proposal. Alam ng iba na si Tang Demang ay napakatipid, kaya hindi sila nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Malinaw na hindi nila alam ang tunay na dahilan sa likod ng mga aksidenteng nangyari kina Tang Yunfan at Tang Haifeng. Malinaw na si Tang Demang ang naging sanhi ng aksidente sa sasakyan na nakahuli kay Tang Yunfan. Anuman ang magiging resulta, nasira namin ang aming relasyon sa technology company G, at natatakot ako sa aming nakaraang kooperasyon ay matatapos din, sabi ni Fu Kaiyo. Mga ad ng PubFuture. Tama, at magdaranas tayo ng isa pang pagkawala kung gayon, sabi ni Wu Boyen. Hukayin ang data na ito, ay retracing ito sa pinakapuso ng Nove Euro LSN. Sa palagay ko ay hindi gagawa ng impulsive na desisyon ang technology company G, dahil mahihirapan din sila, sabi ni Tang Jilin. Kung nailik nila ang proposal, hindi nila gagawin ito dahil sa kasalanan. Pero sa tingin ko, gagawin nila ito kung may nag-leak ng proposal sa kumpanya namin, dahil maaari silang magkaroon ng kabayaran sa kasong iyon. Sinuri ni Cheng Zhongxing. Sumasang-ayon ako. Hanggat ang technology company ng bansa Y ay tumatangging aminin na ito ay plagiarism, maaari silang makakuha ng suporta mula sa merkado na ibinigay sa kanilang sistema ay mas mahusay. Ang technology company ay tiyak ang kumpanyang naglunsad ng sistema ng seguridad bago sila. Eksakto. Sa tingin ko, malaking kawalan ang mararanasan natin kahit ano pa ang resulta. Hindi ito matagumpay na pagpupulong, at wala silang magagawa bago lumabas ang resulta ng investigasyon. Ang magagawa lang nila ngayon ay maghintay para sa kanilang pagpupulong sa technology company G. Bandang alas 12 ng umaga, natapos ang pulong, at magkasamang pumunta sa ospital si Tang Yunhang kasama si Tang Yunrong. Naroon pa rin sina Guning at Leng Xiaoteng, at katatapos lang nilang mananghalian kasama si Tang Haifeng. Nanatili sila upang tanungin sina Tang Yunrong at Tang Yunhang tungkol sa resulta ng pulong. Sigurado sila na may kinalaman ito kay Tang Demang, ngunit hindi nila alam kung aling kumpanya ng teknolohiya ang nagtatrabaho sa kanya. Ang masama pa, parehong technology company G at technology company E ay maaaring gamitin ni Tang Demang. Ni Guning kay Kay na ihak ang dalawang kumpanya ng teknolohiya upang maghanap ng ilang mga pahiwatig. Ngunit hindi siya masyadong umaasa, dahil masusubaybayan si Kay pagkatapos niyang mag-hack sa kanilang mga database dahil ang dalawang kumpanya ay mga kumpanya ng teknolohiya. Tama siya.
Sa loob ng ilang minuto, tinawagan siya ni Kay at sinabi sa kanya na nasubaybayan niya ang mga ito sa loob ng 1 minuto. Hindi rin alam ni Guning kung ano pa ang gagawin, at magagawa lang nila ang susunod na hakbang ayon sa bagong sitwasyon. Hindi mahalaga kung aling kumpanya ng teknolohiya ang nagtatrabaho sa tangdemang, kailangan nilang maging handa. Kung ang technology company G ay nakikipagtulungan sa tangdemang, tiyak na nag-ayos sila ng isang tao upang ailik ang panukala ng sinasadya. Bandang 12:20 PM, bumalik si Naguman at Kiaoya sa CTF. Tinawagan nila si Guning at sinabi sa kanya na ligtas na sila pagkababa nila ng eroplano. Gayunpaman, na-stalk sila nang lumabas sila ng airport. Una itong napansin ni Kiaoya, ngunit hindi sinabi kay Guman, kung sakaling siya ay kinabahan at nababalisa. Sumakay sila ng taxi at tumungo sa beauty salon. Nang pumasok sila sa sentro ng lungsod at hinintay na maging berde ang ilaw ng trapiko. Nakita ni Guman ang isang marumi ang mukha, hindi maayos ang pananamit na babae na itinulak sa lupa ng isang lalaki sa harap ng isang tindahan ng almusal sa gilid ng kalsada. Sinuntok at sinisipa siya. Naawa si Guman sa kanya, ngunit wala siyang ginawa, dahil hindi niya tungkulin na tulungan ang bawat mahirap. Gayunpaman, nang mauuna na ang taxi, biglang nakita ni Guman ang mukha ng babae. Sa kanyang pagkamangha, ang babae ay si Lin Liwan. Hindi maisip ni Guman na magiging ganito si Lin Liwan. Kahit na siya ang may pinakamasamang relasyon kay Lin Liwan, sila ay mga kamag-anak kung tutuusin, at wala siyang pusong panoorin siyang binugbog ng isang lalaki sa kalye. Kaya naman, sinabi ni Guman sa driver na huminto. Inihinto ng driver ang kotse sa tabi ng kalsada, ngunit hindi ito isang lugar kung saan matitinag niya ang isang kotse, kaya binayaran siya ni Kiaoya bago siya umalis. Hindi nagtanong si Kiaoya kung bakit ginawa iyon ni Guman, dahil kailangan lang niyang protektahan ng mabuti si Guman. Itigil mo yan. Tumakbo si Guman sa kanila nang walang pagkaantala. Narinig ng lalaki ang boses niya at napatigil siya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Guman. Ninakaw niya ang mga steamed buns ko, at dinumisan niya ang marami. Nagalit ang lalaki. Magkano sila? Mababayaran kita, sabi ni Guman. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ang lalaki, ibinuka ni Kiaoya ang kanyang bibig. Binagbog niya ang babaeng ito, at sa tingin ko sapat na iyon para mabayaran ang bill. Hindi ito tungkol sa pera, ngunit ayaw bayaran ni Kiaoya ang lalaki pagkatapos niyang bugbugin ang babae. Gusto ng lalaki ang pera sa simula, ngunit nahihiya siyang kunin pagkatapos marinig ang sinabi ni Kiaoya. Sige, kalimutan mo na. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang tindahan. Si Lin Liwan ay nakaluhod sa lupa sa kanyang mga tuhod at siko, ngunit pinoprotektahan ng husto ang steamed buns sa kanyang mga kamay kahit na siya ay binugbog. Nalungkot si Guman nang makitang ganito si Lin Liwan. Bagamat galit na galit siya sa kanya, mayroon pa rin siyang malalim na simpatiya para sa kanya. Liwan, anong nangyari sa'yo? Umupo si Guman sa tabi niya. Nang hawakan ng kamay ni Guman si Lin Liwan, sumigaw si Lin Liwan sa takot, huwag-huwag mong kunin ang mga steamed buns ko. Pagkasabi niyan, nilunok ni Lin Liwan ang steamed buns ng pira-piraso. Tila natakot siya na baka may mang-agaw sa kanila kapag hindi niya ito makakain kaagad. Well, nagulat si Guman sa reaksyon ni Lin Liwan, at napagtanto niyang may mali sa pag-iisip ni Lin Liwan. Kondisyon. Ma'am, sa tingin ko ay may problema siya sa pag-iisip, sabi ni Kiaoya. Isang problema sa pag-iisip, nagulat si Guman. Hindi ko kukunin ang steamed buns mo. Gusto mo bang kumain ng masasarap na pagkain? Maaari kitang ihatid upang kumain, sabi ni Guman. Talaga, inangat ni Lin Liwan ang kanyang ulo upang tingnan si Guman. Napakaliwanag ng mga mata niya at parang inosente. Hindi niya nakilala si Guman. Wala siya sa normal na kondisyon ng pag-iisip ngayon, at may parehong antas ng katalinuhan bilang isang bata. Ano ang pinagdaanan niya? Ano ang ginagawa ngayon ni Gu Qinxiang? Nag-aalala si Guman. Oo, syempre, sabi ni Guman. Hooray!
Agad na bumangon si Lin Liwan. Kahit na may nagbenta sa kanya para sa pera, hindi malalaman ni Lin Liwan kung ano ang nangyari sa kanya. Nakita ni Guman ang isang malapit na barbershop. At sinabi kay Kiaoya, dadalhin ko siya upang hugasan ang kanyang buhok, maaari mo ba akong tulungang bumili ng isang set ng damit para sa kanya? Walang dalang malite si Guman, kaya wala siyang damit na may bahagi kay Lin Liwan. Ma'am, dahil sinabi sa akin ni Miss Gu na protektahan kita, tiyak na nasa delikadong sitwasyon ka, kaya hindi kita maaaring iwanan. Maaari nating dalhin siya upang hugasan muna ang kanyang buhok, pagkatapos ay bumili ng ilang damit para sa kanya. Naisip ni Kiaoya ang taong sumusubaybay sa kanila sa daan. Mabuti, sumang-ayon si Guman. Pagkatapos noon, dinala ni Kiaoya at Guman si Lin Liwan sa malapit na barbershop. Nang makita ng tagapag-ayos ng buhok si Lin Liwan, na madungis, nakaramdam siya ng pagkasuklam, ngunit walang dahilan para tanggapin niya ang pagkakataong kumita ng pera. Sa simula, lumalaban si Lin Liwan, dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kinailangan siyang hikayatin ni Guman na hugasan muna ang kanyang buhok bago sila kumain ng masasarap na pagkain, at nanatili rin siya sa tabi ni Lin Liwan sa buong oras. Sa wakas ay tinanggap ito ni Lin Liwan sa huli. Nang hinuhugasan ng tagapag-ayos ng buhok ang buhok ni Lin Liwan, tinawag ni Guman si Gu Qinxiang. Labis na nagulat si Gu Qinxiang na tatawagan siyang muli ni Guman. Ano? Tanong ni Gu Qinxiang at parang normal lang. Naghiwalay ka ba kay Lin Liwan? Tanong ni Guman. Kung hiwalay na sila, hindi niya maibabalik si Lin Liwan sa lugar ni Gu Qinxiang. Hindi pa, sabi ni Gu Qinxiang. Bumalik na siya ngayon sa lugar ng pamilya Lin. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Guman. Dahil hindi pa kayo naghihiwalay ni Lin Liwan, sa tingin ko mas mabuting sabihin ko na sa iyo ang totoo ngayon. Nabangga ko siya sa isang kalye, pero marumi siya at may problema sa pag-iisip. Ano? Nagulat si Gu Qinxiang. Bakit? Hindi na mahal ni Gu Qinxiang si Lin Liwan. Ngunit mayroon pa rin itong relasyon sa pamilya nito, na siyang dahilan kung bakit hindi siya nagkaroon ng ideya na hiwalayan siya kahit na mayroon siyang mga mistress. Not to mention the fact na hindi pa sila nagdiborsyo, kahit na sila, may gagawin pa rin si Gu Qinxiang matapos marinig ang tungkol sa kalagayan ni Lin Liwan ngayon. Nasaan ka ngayon? Pupunta ako doon, tanong ni Gu Qinxiang. Nasa barbershop kami sa XX Road, at hinuhugasan ngayon ng tagapag-ayos ng buhok ang buhok ni Lin Liwan. Dadalhin natin siya para bumili ng bagong damit bago tayo kumain, sabi ni Guman. Malamang tapos na tayo after half an hour. Bakit hindi ka pumunta para sunduin kami? Sure, pupunta ako dyan. Sabi ni Gu Qinxiang, at umalis ka agad sa kanyang kumpanya. Makalipas ang kalahating oras, hinugasan ni Lin Liwan ang kanyang buhok at mukha, at dumating si Gu Qinxiang sa parehong oras. Matapos ang paghihirap, si Gu Qinxiang ay naging mas palakaibigan. Nang muli niyang nakilala si Guman, hindi na siya masyadong mayabang gaya ng dati, at parang medyo sunod sa Nuren. Matagal nang tumanda si Gu Qinxiang sa mahirap na panahong ito, at abala siya sa pagharap sa krisis ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, tila ang kanyang kumpanya ay napapahamak sa bangkarota. Lamusong sa kailaliman ng Nove Euro LSN, kung saan naninirahan ang impormasyon. Masyado siyang nahihiya na humingi ng pera kay Guman ngayon, dahil hindi niya alam kung handang tulungan siya ni Guman. Bukod dito, kahit na nakuha niya ang pera, ito ay malapit nang maubos kapag siya ay nabigo sa isang deal sa negosyo. Si Guman, sa parehong oras, ay hindi nag-abalang magtanong kung kumusta ang lahat sa buhay ni Gu Qinxiang. Nang makita ni Gu Qinxiang si Lin Liwan, sumimangot siya, ngunit hindi nagpakita ng anumang panghahamak. Liwan, tawag ni Gu Qinxiang sa kanya, ngunit walang reaksyon si Lin Liwan, dahil nakalimutan na niya ang kanyang pangalan. Wala siyang kakilala, o kung sino siya ngayon. Bumili tayo ng bagong damit para sa kanya bago natin siya ihatid para kumain. Sabi ni Guman.
Oo naman, sabi ni Gu Qinxiang, at Ainul Alliance si Lin Liwan gamit ang kanyang mga kamay, ngunit natakot si Lin Liwan at agad na nagtago sa likod ni Guman. Hindi alam ni Gu Qinxiang kung ano ang gagawin, kaya tumalikod siya at naglakad palabas, sinundan sila. Sumakay sila sa kotse, at umalis papuntang shopping mall. Habang nasa daan, hindi nakausap ni Guman si Gu Qinxiang. Ang nangyari kay Lin Liwan ay isang bagay na dapat isipin ni Gu Qinxiang sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay dumating sila sa shopping mall, at kinuha si Lin Liwan upang bumili ng ilang bagong damit para sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Kulang sa pera ngayon si Gu Qinxiang, kaya pumunta sila sa isang normal na tindahan ng damit. Kung wala si Gu Qinxiang dito, babayaran ni Guman si Lin Liwan, ngunit dahil nandito siya ngayon, siya mismo ang magbabayad ng bill. Gayunpaman, hindi nag-isip si Guman na magbayad ng bill nang sabay silang magsalo sa pagkain mamaya. Oh, hindi ba ito si Mrs. Gu? Hindi mo ba kinasusuklaman ang ganoong normal na tindahan ng damit noon? Bakit bigla kang pumunta dito para bumili ng damit? Sa sandaling lumabas si Lin Liwan mula sa isang silid palitan, sinabi ng isang babae sa hindi magandang tono. Gayunpaman, walang reaksyon si Lin Liwan, dahil hindi niya alam na pinagtatawanan siya ng babae. Lumingon si Guman at Qiaoya sa babae. Siya ay humigit kumulang 40 taong gulang at nakasuot ng normal na pananamit at may parehong masamang ekspresyon tulad ng ginawa ni Lin Liwan noong unang panahon. May isa pang babae na kasing edad niya sa tabi niya. Nang hindi siya makarinig ng tugon mula kay Lin Liwan, hindi nasiyahan ang babae at idinagdag, Lin Liwan, naaawa ako sa iyo ngayon. Ang iyong anak na babae ay nasa kulungan, at niloko ka ng iyong asawa. Maging ang kanyang kumpanya ay malapit ng malugi. Sa tingin ko, hindi ka nakarapat-dapat para pagtawanan ako mula ngayon. Mukhang nasisiyahan ang babae. Kilala niya si Lin Liwan sa loob ng maraming taon, at maraming beses na nagpakitang gilas si Lin Liwan sa kanyang harapan, kaya hindi niya nakalimutan ang kanyang galit kay Lin Liwan. Kung hindi lang dahil kailangan niya ng tulong ni Lin Liwan, matagal na siyang nakipagtalo kay Lin Liwan. Kung tutusin ay napakainggit din ng babaeng ito. Bagamat hinamak siya ni Lin Liwan, malaki ang naitulong ni Lin Liwan sa kanya. Gayunpaman, si Lin Liwan ay nasa masamang kalagayan ngayon, kaya naparito siya upang ipahiya si Lin Liwan sa isang karaniwang lugar. Ang paninibugho ay madaling masira ang pag-iisip ng isang tao, at maging hindi mapagpasalamat sa parehong oras. Nang marinig ang malakas na boses ng babae, maraming tao sa shop ang tumingin kay Lin Liwan ng may simpatiya o hinamak. Si Gu Qinxiang, na nakaupo sa isang sofa, ay nakaramdam ng hiya at inis, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil niloko niya si Lin Liwan. Nagbabasa ng magazine si Gu Qinxiang, kaya hindi niya napansin ang dalawang babae. Hindi rin nila kilala si Guman o si Qiaoya, kung hindi sila magiging mayabang. Mga ad ng Pub Future. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Lin Liwan na walang ekspresyon ang mukha. Si Guman naman ay hindi na nakatiis. Itong babaeng ito, pakisuyong isipin ang iyong personal na imahe at huwag kalimutan ang iyong asal. Medyo nahihiya ang babae, pero sumagot ka agad, it's none of your business. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Wala kang karapatang husgahan ang ibang tao. Sabi ni Guman. Ikaw, galit ang babae, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ayaw naman ng ibang babae na magdulot ng eksena, kaya hinailan niya ito at naglakad palayo. Nang makaalis ang dalawang babae, umalis na rin ang grupo ni Guman. Dinala sila ni Guman sa isang restaurant at nag-book ng private room bago sila nagsimulang mag-order ng mga pagkain. Tinawag ni Gu Qinxiang si Lin Dekhang pagkatapos mag-order, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari kay Lin Liwan. Ano, napaka-agresibo ni Lin Dekhang. Nagkaroon sila ng hindi magandang relasyon mula nang malaman ni Lin Dekhang na niloko ni Gu Qinxiang si Lin Liwan. Hindi ba nagstay si Liwan sa pwesto mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na umalis siya sa bahay niyo?
Alam mo bang napakasama ng kalagayan niya ngayon? Inis na tanong ni Gu Qinxiang. Ano? Nagulat si Lin Dekhang, pagkatapos ay naalala na hindi niya nakita si Lin Liwan sa loob ng ilang araw. Anong nangyari kay Liwan? Siya ay gumala sa lansangan na parang pulubi, at binugbog ng isang lalaki matapos magnakaw ng ilang steamed buns. Mayroon din siyang problema sa pag-iisip ngayon. Kung hindi siya aksidenteng nahanap ni Guman, malamang na hindi ko malalaman hanggang sa siya ay mamatay. Nagalit si Gu Qinxiang. Ano? Nagulat si Lin Dekhang ngayon at agad itong ipinaliwanag. Umalis siya sa bahay ko ilang araw na ang nakakaraan nang hindi dinadala ang kanyang telepono. Akala ko hinahanap niya ang mga kaibigan niya. Dahil sinabi ni Lin Dekhang, hindi siya masisisi ni Gu Qinxiang sa lahat. Si Lin Liwan ay nasa hustong gulang na, at walang tungkuling alagaan siya na parang siya ay isang sanggol. Nasa normal ba siyang mental condition nang umalis siya sa bahay mo? Tanong ni Gu Qinxiang. Siyempre, o hindi namin siya papayagang umalis. Nagtalo si Lin Dekhang. Parang sinisisi siya ni Gu Qinxiang dahil wala siyang pakialam sa buhay ni Lin Liwan. Hindi niya inalagaang mabuti si Lin Liwan, ngunit hindi niya hahayaang umalis ng bahay si Lin Liwan kung alam niyang may problema ito sa pag-iisip. Bilang karagdagan, sinabi niya kay Lin Yuhao na hanapin siya noong gabing hindi pa bumabalik si Lin Liwan. Bagamat hindi rin nasisiyahan si Lin Dekhang, hindi pa rin siya tatabi at walang gagawin dahil may problema si Lin Liwan ngayon. I think she must have been through something before she got the mental problem. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis at suriin ang mga surveillance camera para makita kung ano ang nangyari sa kanya? Oo naman, sabi ni Gu Qinxiang, pagkatapos ay ibinaba ang tawag.